Gawin niyo 'to sa kaaway niyo. Kung kayo'y galit sa kaaway niyo at gusto niyo bawian yung kaaway niyo, ano ba yung mga dapat gawin? Ito ang dapat yung gawin. Ang mga orasyon na ginagamit tsaka yung mga bagay-bagay na ginagamit sa kaaway kung gusto niyo makabawi sa kaaway niyo. Eto, tara, pag-usapan natin. Wala namang agimat, pero nasa puso ang tunay na agimat. Isigaw mo bro, ang lakas ng loob. Kahit walang agimat, laban tayo. Hiping agimat, boy, walang makakahadlang. Basta nasa puso, tunay na agimat. Yung mapagpalang araw mga kagimat, no? Ito na naman yung kagimat, Sepi, agimat na mahilig sa agimat, pero wala namang agimat. Nasa puso ang tunay na agimat. Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kagimat. Pag-usapan natin yung mga bagay, mga dapat gawin, mga orasyon na upang makabawi kayo sa inyong mga kaaway. Kung naalala nyo, meron mga iba't ibang pamamaraan. Merong ginagamitan ng asin, may ginagamitan ng sile, yung pangalan nilalagay sa sile, yung mga dito ibabaw sa lupa, ilalagay sa palayok. Marami tayong ganun eh. Tapos merong kalamansi, bigyan ng kalamansi. Merong marami kasing ganyan na bagay na naituturo sa atin. No? Ang problema po dyan, yung kasing part ng pananakit, pagka ginawa niyo yung pagbawi sa isang kaaway nyo, nagkakaroon kayo ng problema. Ngayon, pag nagka-problema kayo at nagkaroon niya ng mga epekto at gumana yung mga ritualan na gana, simpleng ritual, alam nyo ba na iyan ay part ng kulam? Para nyo na rin kinulam sila kasi nakapanakit po kayo. Ang problema dyan, pagka magaling din yung gumagamot do, kasi pagagamot yan eh. Kasi bakit may ginawa kayong orasyon o wala mang orasyon, ritual ang ginawa nyo, ritual kasi yan yung ginagawa ng iba na pagbawi. Iyan kasi ay part din ng kulam. Para kayo ng ulam na hindi nyo akalain. Nauudyokan kayo, ngayon palibasa nga part ng bukso ng damdamin, naiinganyo kayo, pala gagawin ko para makabawi ako dito sa mga kaaway ko, di ba? Ito na yung gagawin ko para lamang makabawi. Kasi nga, bukso ng damdamin, hindi natin maiwasan yan. Pero pag ginawa nyo po yun at gumana po yung ritual, yan po yung mga simpleng ritual na kung gagamitin nyo po ay isang malaking kasalanan po at kamalian kung ginawa yung desisyon nyo. Dahil po, pag gumana yung ritual na yan, unang-una po niyan, yung balik sa inyo mas mabigat. Binawiin nyo sila kasi salita nyo, binawiin nyo lang. Pag binawiin nyo sila, ang balik sa inyo, masama din. Doble o triple pa yung babalik sa inyo. Yung minamalas na kayo, lalo pa kayong mamalasin. Nakabawi nga kayo, pero yung balik sa inyo, doble-doble ang kamalasan. Hindi mo napupuna yung mga mahilig magpakulam, mga mangkukulam. Kita nyo yung nakalimitan yan. Di ba? Hirap sa buhay. Bumabalik sa kanila. Meron din niya kasi, ang problema kasi dyan, may nagtuturo ng mga ganyan. Ang problema, yan kasi may pamamaraan din kasi yung iba para hindi bumalik sa kanila yung ginagawa nila. Kaso hindi para ituro sa inyo yan. Gamit lang nila yon. Kakayahan lang nila yon, ginagamit nila, pero nagtuturo sila ng pananakit na ganan, na pagbawi. Ang problema, hindi naman tinuturo sa inyo yung ginagawa nila para hindi sila mabalikan ng mga ganung bagay. Na pagka magaling din yung manggagamot, hindi sila mabalikan ng ganon, ng kamalasan. Ang problema, dahil kagusto nyo makabawi, ginamit nyo, at hindi nyo naman kayo marunong gumamit ng ginagamit nila o ginagamit ng ibang tao, ng ibang witch or ano, bumabalik sa inyo ng doble-doble, triple, pamabalik na kamalasan sa inyo. Kung mapapunin nyo, di ba sabi nga ni Jesu Cristo, pag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay. Ano ba mismo meaning nun? Kumbaga, sa paggawa ng masama, yung bato binato ka ng kasamaan, balikan mo ng kabubuti, ng mas mabuti. Hindi yung pag nasaktan ka, babawian mo ng ganang mga ritualan. Kamalasan po, no? Yan po ay nagiging part po ng kulam kasi po nakapanakit kayo sa pamamagitan ng ritual.
Papaalala ko sa mga mabugso ang damdamin, huwag niyo pong gagamitin. Opo. Kung kayo naman nasa sa inyo din naman yan. Ang sa akin lang, sa aral ng Team Happy Egg, pinapayong ko kayo at sa Bible din naman yan, na huwag kayong gagawa ng masama, ay nasa sa inyo po rin ang pagdesisyon. Pero sa akin po, si guidelines lang po ito, payo ko lang po sa inyo, huwag niyo na pong gawin yung mga bagay na makapanakit sa kapwa nyo sa pamamagitan ng simpleng ritual na natututunan natin sa mga social media. Yung balik po, matakot po ko sa bad karma. Sabi nga, yung sinasabi nga lagi na, anumang gawa sa iyong masama ng mga tao o sino mang nakapanakit sa iyo, isip, salita o personal o physical na ginawa sa pananakit, ipaubaya mo sa Diyos. Dahil alam niyo po, pagka Diyos ang bumawi sa kanila, mas mabigat pa sa gusto mong mangyari. O, di ba? Yan po katotohanan. Pagka yung gusto mo lang yung pag nilagay mo sa sili, mangangati hihingi daw ng tawad sa inyo para lamang hihingi ng tawad sa inyo, hindi po mga kagimat. Yung balik sa inyo mas doble. Kung yun lang pangangate, pag pinaubayan nyo sa Diyos, linisin nyo sarili nyo, patawarin nyo sila, ipabayan nyo lang sa Diyos yung ginawa sa inyo masama. Alam nyo, mas doble pa mangyayari sa kanila sa mas gusto mo mangyari sa ritual na simpleng ritual na para ka nangungulam. Mga kagimat, payo ko lang po lalo sa mga naging pasyente ko at sa mga iba na nag-aaral sa lihim ng karunungan at yung iba na nanonood dito, isang payo lang po. Pag binato kayo ng bato nyo yung tinapay. Ibig sabihin, pag ginawa kayo ng masama, gawan nyo na lang sila ng mabuti, panalangin nyo na lang sila, ipagdasal nyo na lang sila, ipaubaya sa Diyos. At sabi nga, ang lahat ng problema, pag ipinadiyos natin, mas doble pa at higit pa. Pag Diyos ang bumawi, higit pa sa gusto nyo mangyari, ang mangyayari sa kanila ay mas higit pa pag Diyos ang bumawi. May hangganan po ang lahat ng pananakit. At pagka kayo gumawa po ng ritualan, is part ng kulang para na kayo mangkukulang. Ang problema sa inyo, pag nahuli kayo ng mga manggagamot at nagawa kayo, kasi obligado yung iba na mahilig magpagamot sa albularyo pag sila nagpagamot at nahulit binilik sa inyo, babalik sa inyo ng doble. Kaya mag-ingat po yung mga mabugso ang damdami, mag-ingat po kayo sa mga ito sa social media, huwag nyo na pong gamitin. Ang laging may kasalanan po ay ipa-Diyos nyo na lang po ang lahat ng kanilang kasalanan. Matuto kayong linisin ang puso't isip nyo upang ang blessing ay pumasok sa inyo. Maraming salamat. God bless sa inyo.